Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat, welcome po sa akin channel. Itong magandang pag-usapan po ito, no? Itong bagong revelation po ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Patungkol po dito mga kabida sa national budget po natin, itong 2025 national budget o itong General Appropriations Act na pinirmahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong December 30, 2024, May sinabi po ang dating Pangulo na itong budget daw na ito o itong batas na ito ay invalid, no? Kasi maraming nakitang butas, mga kabida, doon pa lang sa Bicameral Conference Committee report, Itong Bicameral Conference Committee report, ito yung offshoot po, mga kabida, sa panukalang batas na nag-govern po nitong 2025 national budget, no? Versions po ng House of Representatives at ng Senate. Okay? Alright. Nang sila po ay nag-meet during Bicameral Conference Committee, mga kabida, dito nabuo yung BICAM report. Okay? Itong BICAM report, ito yung ni-ratify po both houses. House of Representatives at ng Senate bago po ito ipinadala sa opisina po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pakinggan muna natin itong mga paliwanag. No? Unang-una po ni dating Appropriations Chairman ng House of Representatives, ito pong si Congressman Sid Ungab ng Davao City, at of course, itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isa pong podcast, mga kabida, ni Davao City Mayor Baste Duterte. Narito po. Sa nakita ko kasi, may nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. So far, ito yung nakikita ko na pages na kulang. Page SP11, page SP12, page SP13, page SP15, page SP17, page SP20, page SP21, page SP22, page SP36, page SP37, page SP162, page SP168, page SP183. Mostly from the Department of Agriculture and on program appropriations. So let's go directly to the page SP11 to SP12. Naharap ko siya kasi Mayor, Mr. President, na maraming, at saka Harvey, maraming blanco. And these are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. So, tingnan natin sa page SP11 to SP12. Line 49. After the acronym NIA, delete the amount in figures 74 billion 570 million 743,000 and replace with blank. Kita naman sa screen. Line number 52. After the acronym PCA, delete the amount in figures 889 million 065,000 and replace with blank. After the word total, delete the amount in figures 104 billion 820 million 715,000 and replace with blank. At saka sa number 7, you will see the amount. Dito sa Bicameral Conference Committee report ito. NIA is blank, PCA is blank, total is blank. So maraming pages ito na ganito. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa unprogrammed appropriations. At saka may nakita rin akong observation sa page SP11 of the BICAM report.
it says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146 billion 335 million 937,000. Klaro yun sa BICAM report. However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang lumabas na figure is only 126 billion 728 million 221,000. Ang ibig sabihin, merong discrepancy. So, paano nagka-discrepancy? So, with all these findings, makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So, the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang dami kulang na blanco that can be shown in the BICAM report at pirmado. So, yun ang aking nakikita na findings. Makikita ito, nandito sa ito yung copy ng total copy ng bicameral conference committee report. Nandito yung 222 pages. May mga vacant pages. I really don't know kung paano lumabas na may figure na pagdating sa GAA. Well, it falls short sa exacting standard ng ating batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mong what would be the application for the money for public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi ka pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? It's people's money. Maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt na itong pera na ito para ito sa ganito. Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. But you do not leave any item there vacant. Itong pera na ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablangko. We are not, para ka binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan, whatever or whoever
corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not by all commandments of the law. That cannot be valid, invalid, unenforceable, and kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. And kung sino man ang ano niyan, they have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Ganun lang naman, pinagsasaya nito mga kumang na to, puro check-in na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserba nila, kung anong gusto na ilagay, sobra doon sa pera natin. It could be that the money is in the hands of the government now, or future appropriations, or reserva ba ito? If it is does not clear anything, then that is invalid and not correct. Nako! Ano nang mangyari po dito mga kabida? Ano po, no? Dito ho sa budget na ito, kung ito po ay invalid, ano? Pwede pa ba kaya itong ibalik sa BICAM? Okay? Tapos na po 2025 na po tayo, ano po, no? Unang-una po, ito po yung comment po, Bakit po hindi ho nabusisi po ng Pangulo ng maigi, no? Ito hong BICAM report po mga kabida. Unang-una po, binigyan po siya ng 10 araw po, no? Para busisihin. In fact, yung kanyang pagpirma po ay delay na po Supposedly, nung December 20, dapat pinirmahan na po ng Pangulo yung batas na yon, ano po, mga kabida. Kung panukalang batas na yon, ano po, no? Ang problema po ay humingi po sila ng extension, no? Kaya napirmahan po itong panukalang batas, itong General Appropriations Bill, ano? Okay? Offshoot po ng pag-approve po ng BICAM noong December 30 na po, ano? Kasi humingi nga ng Pangulo ng extension para pag-aralan po yung mga items na nakapaloob po sa naturang proposed bill, ano po, mga kabida. Kaya yun po, no? Yun yung question po, kung hindi ho o bakit hindi ho nakita ng Pangulo yung mga blanco doon sa report, no? Kasi madaming mga items doon, mga kabida, na blanco yung figures no? At saka billion daw yung halaga ng mga blankong figures doon, no? Kasi pagdating niyan, pag pinirmahan na po yan ng Pangulo, maging ano na yan maging batas na yan, ano po, no? At of course, meron ng mga figures doon, ano? Okay? Ang sabi po ng dating Pangulo, mga kabida, bawal daw yun Invalid daw yun. Hindi daw yun, kumbaga, ilabag daw yun sa saligang batas, ano? Yung ganung klaseng sistema po, mga kabida. Ang unang nakapansin po dito, binusisi kasi ito no? Pinag-aralan po ng dating committee appropriations chairman na si 3rd District Congressman Sid Ungab, ano po, no? So, syempre, alam niya yung mga pasikot-sikot doon, ano? Kasi dating chairman po ng Committee on Appropriations Okay? Binusisi ng maigi ni Congressman Ungab at yun nga, may mga nakita siyang mga kata-kataka doon, mga kabida, no? Like yung mga blankong figures. Madami yung kanyang ipinakita no? Ng mga blankong figures Bakit blanco, no? Bakit wala hong figure? Dapat merong figures na yan kasi committee report yan ng BICAM no? Okay? Yun yung nakapagtataka po. Okay? At possibly, pwede itong questionin, ano? Pwede itong questionin sa Korte Suprema, mga kabida, no? Kasi unang-una, nag-i-implement po tayo ngayon ng batas
na invalid according to former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Pwede ba yun na mag-i-implement po tayo ng batas na invalido po mga kabida? Kumbaga, yung batas na illegal, no? Okay? Yun po yung observation pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging ito pong si Attorney Vic Rodriguez. Ano po? Now, ito po yung na pag-alaman po natin, no? Bago pong isiniwalat po ng dating Pangulo na ito palang General Appropriations Act po na pinirmahan po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, ay di umano invalid. At ang tanong ngayon, ano na po yung mangyari po dito, no? Okay? Kung invalid po ito, pwede po ba itong questionin, mga kabida, iakyat sa Korte Suprema para i-resolve po itong problema po ng batas na ito, no? May problema pa sa budget, okay? May budget mess pa, questionable pa yung mga items doon, pati yung batas na nag-govern nitong budget na ito, problemado din, di ba? Yun yung masaklap doon, mga kabida, no? Dalawa na yung una, yung budget mismo, problematic. Itong batas na nag-govern nitong budget na ito, mas lalo pong problematic, ano po? Kasi, yun nga, may na-discovering blanco, ano? At hindi ho daw nangyari po ito sa previous administration, ano po, no? Okay? Yun po, mga kabida. So, anong sa tingin po ninyo, no? Dito ho sa bagong isiniwalat po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. You can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.